Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Media Patrol. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama tayo sa loob ng isang oras. Para sa opinyon, talakayan, ninaing ng bayan, tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Ngayon po ay Martes, May 27, 2025. At doon po sa ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao, kumusta po kayo? At ilang araw po tayong hindi po tayo nagkaroon ng programa dahil tayo po ay talagang maraming ginagawa. At malapit na po ang June, ano? At kung saan mainit pong nagiging usapan ngayon tungkol po doon sa no contact apprehension policy o yung tinatawag na INCAP. Okay, so dadako na po tayo sa ating mga balita ng bugbog kina Julian Estrada at minsan connected daw sa public figures. Ibig sabihin baka sila ay mga ano din, may sinasabi rin. Digong, most trusted pa rin ng mga Pinoy. Suspect na ex-tanod, nagbarel, chairman, 2 kagawad, itinumba sa flag raising ceremony. Kahapon po ito, dyan po sa Salitran 3, Dasmariñas, City of Cavite. PUB drivers na may putok, dugyot, lagot sa LTFRB. Ano bang ano nito? Ano ba yung punishment kapag ikaw ay dugyot at may putok? Paliguan, bigyan ng tawas. Ano ba talaga? Talagang ang LTFRB na to kung ano-ano na lang nadadali, ano? Odd even ilalarga habang ginagawa ang EDSA, habang ginagawa ang traffic dyan po sa EDSA. Pangulong Bongbong Marcos may napili ng next PNP chief, DILG. At sino kaya ang napipisil na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? At ang PNP chief, napaka-importante sa lahat yan. Lalo na sa usapin ng peace and order, local man o national o may mga usaping international. Dapat ang mapili ng ating presidente na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi lang trusted, dapat yung pong may sapat na kakayanan para pangunahan ang pambansang pulisya ng ating bansa. Kasabwat natin Rocky ang naaresto sa Pampanga, Rocky Ong naaresto sa Pampanga. $1 million kailangan sa pagkumpuni ng BIFAR, diesel na binumba, ginitgit ng China. Matagal na po ito. Okay, so dadako na po tayo sa detalye ng ating mga balita. Inihayag ni Interior and Local Government Secretary John B. Cremulya na may napili ng susunod na hipi ng Philippine National Police or PNP si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Camp Karingal, sinabi nitong bahagyang nahirapan na maghanap ng susunod na PNP chief si Pangulong Marcos dahil hindi biro ang magiging trabaho nitong lalo na sa usapin ng peace and order sa ating bansa. Gayunman, tiniyak na Remulla na kanyang gampanan na susunod na PNP chief ang pwesto ng trabaho na iwanan ni PNP Chief General Romel Francisco Marbel. Naniniwala naman si Secretary Remulla
na ang susunod na hipin ng PNP ay kailangang tapat, may maayos na track record at may malinaw na hangarin para hinahanap ng pambansang pulisya. Sinabi ni Remulla na hindi siya nagrekomenda ng anumang pangalan para sa PNP post dahil may tiwala siya kay Pangulong Marcos. Ayon kay sa kalihim, nag-usap na sila ng Pangulo tungkol dito at mas mabuti kung hihintay na lang ang i-anunsyo ng punong ehekutibo. Ilan sa mga natutunog na pangalang posibleng humalili kay Marbel ay sina PNP Deputy Chief for Administration Police Lieutenant General Jose Melencio, Nartatis Jr., Criminal Investigation and Detection Group, CIDG Chief Police Major Nicolas Torre III, Lieutenant General Edgardo Alan Ocobo ng PNP Chief Directorial SAP at Lieutenant General Bernard Banak, Hepe ng Area Police Command Western Mindanao at National Capital Region Police Office or NCRPO na si Chief Police General Anthony Aberin. Ayan, so narinig nyo naman po kung sino mga pinagpipilian ng ating presidente. At lahat naman po ito magagaling dahil siyempre sa kanilang mga dinaanan, sa kanilang posisyon, sa kanilang mga track record, magagaling po ito. Kaya sana ang ating Pangulong Marcos naman, makapili siya na talagang gagampanan kung ano ang function, duties, and responsibilities ng pambansang pulisya. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo. Kasabot ni na Roque Ong, naaresto sa Pampanga, CIDG. Hawak ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group or PNP-CIDG ang isa sa mga kasabot umano ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque at Cassandra Ong ng kasong Qualified Trafficking in Persons sa isang operasyon sa Mabalacat City, Pampanga. Ayon kay CIDG, ang suspect na si Marlon na umano'y operation officer ng security agency na aktibong nag-operate noong nagaganap ang trafficking sa Lucky South 99 Outsourcing Inc., isang Philippine offshore gaming operator or POGO sa Purak ay naaresto sa isang entrapment operation sa Barangay Tabo nitong Mayo 22. Sa pagkakaresto na may nakabinbinding warrant of arrest si Marlon para sa 10 bilang ng qualified trafficking in person mula sa Regional Trial Court Branch 118 sa Angeles City. Walang inirekomendang piyansa para sa kanyang kaso. Sinabi ni CIDG Chief Police General Nicolas Torre III, patunay itong walang humpay nilang pagsisikap na tugisin at ipakulong ang mga wanted na sangkot sa malulubhang krimen para sa hustisya ng mga biktima. Hinihimok din ng opisyal ang natitirang 50 kuakyos na sumuko na sa kung saan tuloy-tuloy na man niyang tutugisin kanilang tracker teams. Si Roque at iba pa ay may nakabimbing warrant of arrest kaugnay ng mga illegal na activities sa loob ng Lucky South 99 Pugo Hub. Inisyo rin ng mga warrant ng parehong korte sa Angeles City. Maring tinanggi ni Roque ang akusasyon na ginit na hindi siya naging legal counsel ng anumang illegal na pugo kabilang ang Lucky South 99. Anya, sinamahan lamang niya si Ong sa isang pagpupulong dahil inakala niyang biktima ito ng estapa. Si Roque na nakasalukuyang nasa Netherlands ay humihingi ng asylum. Ayan. At yung pong mga kasong kinasasangkutan ng mga ito, no? Si Roque, si Ong, at saka yung 50 mga akusado pa, medyo malaking trabaho ito, ano? Kung tutusin. At batid po natin, yung pong pugo,
ay nung January pa po ay totaling ipinahinto ito ng ating Pangulong Marcos dahil sa mga malulubhang krimen na naganap dito po sa ating bansa. At ang pinoproblema natin sa kasalukuyan, yung sa usapin ng PIGO naman, yung pong mga online gambling and gaming, online gaming. At sana batid po natin na ang ating gobyerno pinagsisikapan na mahinto yung mga ganitong uri ng sugal. Sana isama nyo na po yung mga online casinos and online gaming naman. Dahil mas malala po ang epekto nito, ha? Mas malala po ito dahil ang binibiktima po nito ay mga lokal. Ibig sabihin mga Pilipino. At sana ay matutukan din po ito. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Marian Rivera, Chel Diokno, lumutang sa spy funds ni BP Sara. Ipinabibirikana ng isang mambabatas ng Philippine Statistics Authority or PSA at National Bureau of Investigation or NBI kung meron nga bang mga kapangalan ang celebrity na si Marian Rivera at Chel Diokno na lumutang sa pag-review sa acknowledgement receipt na sinasabing tumanggap ng confidential funds sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Sinabi niya sa Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Sian Alonto Adjong ang kahalagahan ng matukoy ang mga individual na tumanggap ng confidential funds ni Duterte na nakabatay sa acknowledgement receipt na sinumite ng tanggapan ni BP Sara sa Commission on Audit or COA. In fact, the agencies that are tasked and also has the capacity to realize, assist, and verify whether a certain Chel Diokno is ended apart from the Chel Diokno that will be popularity known. Mayroong isang Chel Diokno, yan ang access na informant, intelligence na informant, possible intelligence informant, ay totoo na nakareceive na acknowledgement receipt or payment ayon kay Adjong. Mahirap ito, Chel Diokno. Marian Rivera, nakareceive ng allowance para po sa confidential fund na yan. Di ba talagang kailangan i-verify ito? Noong time na nagkaroon kami ng investigasyon doon sa good governance, hindi lahat ng mga acknowledgement receipt ay nakita namin or nasiyasat namin ng maayos Adjong kung ang pangalang Mary Grace Piatos na kombinasyon ng isang kilalang restaurant at Sitsiraya ang naging focus ng isyo at ang mga pangalan ni Diokno at Rivera ay hindi na napansin. Dahil sa marami po yan, hindi lang naman nag-iisa, no? Sana doon po sa ating mga mambabatas naman. Di ba? Dahil nakatatlong taon na si Pangulong Marcos bilang presidente, ngayon tila nangangalahati pa lang po kayo sa problema na yan. Di ba? Kasi by July 3, tila babasa na po ng sakdal itong si BP Sara sa usapin ng impeachment naman laban sa kanya. At kung nangangalahati na ang ating Pangulong Marcos sa kanyang trabaho naman bilang presidente, kung ganito ang nagiging takbo ng ating mga nanunungkulan sa pagitan po ni President Marcos at ni BP Duterte Sara, baka yung 3 taon na yan ay maubos na lang po sa usapin ng politika. Positioning para sa 2028. At pagkatapos ng 2028 eleksyon, kapag manalo ang kampo ni Inday Sara bilang presidente ng ating bansa, malamang kung ano ang ginawa ng kasalukuyang administrasyon,
baka biglang pumihit yan. Ganun na naman ang mangyari. Gantihan ang nagiging labanan. Kaya ang ating bansa patuloy na naghihirap, patuloy na bumabagsak ang ating ekonomiya. Iyon po ang nagiging resulta ng sobrang pamumulitika ng ating mga politiko. So yun po ang mahirap dyan. Kaya kung ako lang po ang inyong tatanungin, mula po sa mga barangay, local, kayo po ay huwag masyadong mamumulitika. Kung kayo na po ay nanalo, trabaho, 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 dahil ang inyong posisyon naman o ang inyong panunungkulan ay tatagal lang po yan ng 3 taon. Ngayon, kung puro po kayo pang-aaway, puro pamumulitika, baka wala kayong marating. Diba, Sir Ramil Obra? Magandang gabi po sa iyo. Ito pong ating magaling at talagang matsyong-matsyo na ito pong ating kasama na si Sir Ramil Obra. Magandang lalaki po yan. Kaya doon po sa mga naglalaway dyan sa ating kasama, nako, iwasan nyo na lang po dahil hindi na kayo papansinin yan. Dahil siya po ay napaka-good, good father. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. PBBM nanawagan ng pagkakaisa Association of Southeast Asian Nation or ASEAN. Opo, dahil sa kasalukuyan ay siya po ay nandoon sa di ba? Ayan, okay, tuloy-tuloy na po tayo. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkakaisa at magtulungan ng mga leader ng ASEAN para sa mga isang makatao, eksklusibo at tuloy-tuloy na pag-unlad sa kabila ng mga hamong kinakaharap ng rehiyon at ng buong mundo. Di ba? Ang alam naman natin na pasaway lang naman dito sa mga miyembro ng ASEAN na ito, yung mga singkit na to dapat balasahin na yan. Sa kanyang talumpati sa plenary session ng ika-46 ASEAN Summit sa Malaysia, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng timang inclusivity. Inclusivity. Talaga naman and sustainability na dapat maramdaman ng lahat, lalong-lalo na ng mga karaniwang mamamayan. Palakpakan po natin si PBBM. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi sapat na may pag-unlad kung may naiiwang sektor ng lipunan. Gayunpaman ang pantay na oportunidad at tulong-tulong, lalo na sa panahon ng krisis, gaya ng pagbabago ng klima, pandemya at kahirapan. Parang walang Chairman. Iginiit din ng Pangulo ang mahalagang gampanin ng kabataan sa kinabukasan ng ASEAN or Association of Southeast Asian. Di ba? Nanawagan po ang ating Pangulo tungkol po doon sa mga bansa na miyembro nito. At ganun din, binigyan nalaga ng ating butihing presidente yung pong sasapin ng mga kabataan dahil sila po ay magiging kabahagi o sila po ang tungtungan o sabihin natin na sila magiging tagapagmana para sa kinabukasan ng ating bayan. Kasabay nito, hinikayat din ni Pangulong Marcos ang mas malawak na kooperasyon sa harap ng mga hamon sa klima, kalakalan at seguridad, maging ang pagtiyak na sapat na madaling ma-access ng pundo para sa mga bansang apektado ng climate change. Ayan, yun, climate change po na to, matagal na po itong pinag-uusapan. Sa usapin ng resilience, matagal na po itong pinag-uusapan. Ginet ng Pangulo na dapat patuloy na makipag-ugnayan ang ASEAN sa mga kaalyado, hindi lang upang mapalakasin ang ugnayan, kundi upang itaguyod ang tunay na diwa ng kapayapaan, pagkakaisa at sabayang pag-unlad sa rehiyon. Yan.
Opo, pero ang nagiging problema lang naman natin dito, lagi-lagi natin naririnig, ito pong China, dahil talagang sa usapin ng ekonomiya, ang bilis nilang umunlad, ano? Mayaman po ang China ngayon. Kaya marami silang nauto, marami silang napapautang, so marami silang mga negosyo sa iba't ibang bansa, kasama na ang Pilipinas. At wala masama doon sa marami silang negosyo, yumaman sila, wala masama doon eh. Oh, di ba? Kung tayo ay pautangin para sa infrastruktura o sa mga proyekto na makakatulong sa ating bansa, sa bawat Pilipino, eh walang problema diyan eh. Oh, di ba? Kaya lang ang problema, yung pong nakikipagkaibigan, pero yung may patalikod naman na yung patalikod naman na unti-unti kang pahihinain. Di ba? Katulad nung ginagawa po diyan sa West Philippines na napakatagal nang pinapasok ng ating karagatan. Wala tayong magawa dahil hindi natin kayang palisin. Walang iba tayong naririnig. Di ba? Yung china-challenge, namin to, amin ito, umalis kayo. Kapag ayaw umalis, di ba? Kapag walang ayaw umalis, anong ginagawa? Wala. Ayan doon po sa atin mga kaibigan, tayo po ay magkakaroon po muna ng maiksim patalastas, Mr. Chairman, Drug Free World International. At yung po mga nasa online, regards ko po kayo ha. At ngayon po ay Martes. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Ang ganda. Salamat, ma. Sige, anak. I love you. Mag-enjoy tayo mamaya. Okay ka lang ba? Oops, teka. Sige na, girl. Bilis. Buksan mo na to. Ayoko. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa cocaine. Drugfreeworld.org. Mamahalin niya raw ako habang buhay kung hihit-hit kami ng crack. Diyan ka lang! Tumahimik ka! Tahimik! Wala kang kwenta! Isa ka lang! Mahal kita! Tumigil ka sabi! Tama na! tumulong. Nasaan ang pera? Oo, ito na. Bakit mo siya tinatanong? Ha? Tignan natin. Sige. Kwenta. Pulis to! Sumuko na kayo! Meron kaming warrant! Sumuko na kayo! Clear! Clear! Sumuko ka na! Itaas ang mga kamay at tumarap sa pader! Mamahalin daw niya ako habang buhay kung sasabayan ko siyang humit-hit ng crack. Nagsinungaling siya. Alamin ang katotohanan tungkol sa crack. Drugfreeworld.org. Sabi nila makakatulong ang shabu na makapasa ako sa mga exam. Sabi nila hindi raw ako maa-addict pagkatapos ng unang tira. Hoy! Tigil!
Sabi nila hindi raw ako maa-addict pagkatapos ng unang tira. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa mga droga. drugfreeworld.org. Ayan, so tuloy-tuloy na po tayo, ano? At doon po pala sa ating mga kasama sa Paranaque Net Radio. At ganoon din po doon sa ating mga unit at sa darating na linggo ay magkakaroon po tayo ng gala-gala. At regards ko po kayo at batid ko na tuloy na yan dahil yung pong ating mga kasama ay tila talagang pinoporsige na dahil June na ngayon. Hindi man lang tayo nagkakaroon ng team building. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Digong, mas pinagkakatiwalaan ng mga Pinoy. Ayon sa survey, na natiling popular si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga botanteng Pilipino batay sa inilabas na Pulse Asia survey nitong Lunes. Nakakula si Duterte ng 63% class rating sa kabila ng nanakakulong ito sa dahig. Kita mo naman ang dating, ang lakas ng dating ng dating ating presidente ni si Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa dahig na, hindi na siya presidente, pero nakakuha pa rin ng 63% rating. So, nan siya po ay presidente, ang pinaka-landmark niya yung tinatawag na Operation Tokhang. Yung kanyang programa laban sa illegal na droga. Kaya po siya napamahal sa taong bayan, sa bawat Pilipino. Dahil doon sa kanyang pamamaraan sa operasyon ng Operation Tokhang, iyon ba ang dahilan? Kaya hanggang ngayon, love na love ng mga Pilipino si Pangulong Duterte. Ayan, sabi ni itong si Richard Calvario, alam ko talagang Duterte yan nung mga panahon na yun eh. Pero hindi ko alam kung nagbago na itong ating kaibigan. Lumalabas na ang small majority ng mga botantes o 50% ang hindi sumang-ayon sa pag-aresto at pagsuko ng Administrasyong Marcos kay Duterte sa International Criminal Court. Tinutulan ng mga prosecutors ng ICC ang hakbang ng kampo ni Duterte na i-disqualify ang dalawang hukom na nakapit sa si Duterte upang iharap sa ICC sa reklamong crimes against humanity na inugnay sa patayan na naganap sa kanyang administrasyon o drug war. Nagwagi siya sa pagkaalkalde na nakalipas na midterm election na nakakuha ng umabot sa 662,630 boto sa mayoral race. Isipin niyo po yan, nakakulong na lahat-lahat. Hindi na nangangampanya, pero nakakuha pa ng mahigit kalahating milyon boto diyan po sa Davao Region. Talagang si Pangulong Duterte, bagamat ito po ay nasa 78 na yata, pero yung dating talagang pangmalakasan pa, no? Siya pa rin po ang nanalong mayor. Laban doon kay Nograles naman. Carlo, alam natin na yung mga Nograles. Magagaling naman yan diyan po sa Davao. Pero hindi umubra dito sa dating presidente na si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya doon po sa ating mga kababayan, doon pa sa nagmamahal sa ating dating Pangulo, tuloy nyo lang po yan. Walang masama kung tayo ay nagmamahal sa taong ating sa taong ating hinahangan o kaya sa taong ating inaasahan
na nagbigay ng magandang reputasyon ng ating bansa, lalong-lalo na siya po ay naging presidente. Ayan, iniulat din ng Pulse Asia na ang kawalan ng tiwala ay ang plurality sentiment kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang kanyang antas ng kawalan ng tiwala ay pinakamataas sa bailiwick ng talaga naman, bailiwick ng mga Duterte. Ibig sabihin doon sa ano nila. Ayan, no, not surprisingly, given his ongoing rave with the Duterte's 81% of Mindanaoans distrust the president. Distrust is the plurality towards the latter among those in class 41%. The president almost the same trust and distrust. Figures in Metro Manila 40% versus 33%. The Visayas 38% versus 42%. And this belonging to 42%. Ang Class ABC ay nagbibigay sa Pangulo ng parehong mga marka ng kawalan ng tiwala at pag-alinlangan, 43% kumpara sa 32%. Sabi ng Palisya, across areas and classes, the only notable change in presidential trustworthiness ratings from April 2025 to May 2025 is the drop in distrust and the rest of Luzon 9% points anang Pulse Asia. Oh, di ba nakatatlong taon na si Pangulong Marcos, pero hindi pa rin po nakaka-recover, ano? Hindi pa rin po napapalitan ang puso ng mga nakakaraming Pilipino tungkol po sa pagitan ni Pangulong Duterte at saka po ni Pangulong Marcos. Kaya lang, doon sa ating mga kababayan, anim na taon lang naman talaga panunungkulan ng presidente. Talagang after na 6 years, nagkakaroon tayo ng eleksyon at dinadaan po natin sa boto yan. At noong 2022, ang napili natin si Pangulong Ferdinand Marcos. In short, kung tayo ay nakapili na ganyan lang po ang kanyang kakayanan, ganyan lang po ang kanyang kakayanan sa paglilingkod, bakit hindi na lang natin siya samahan hanggang sa dulo? Bakit hindi na lang natin siya samahan hanggang 2028? Di ba? May mga ano naman po yan, may mga sekretaris, may mga department heads naman. Kaya lang, di ba ngayon liyan, nung nakaraan linggo, pinag-resign sila? Courtesy resignation, a forced resignation sa mga sekretaris naman. So in short, naniniwala si Pangulong Marcos na kapag masala niyang husto ang kanyang mga pinagkakatiwalaan, yung pong kanyang mga alagad, ang kanyang mga kanang kamay, ay may iaangat pa, ay may ikakagaling pa, may ikakaganda pa ang kanyang serbisyo bilang Pangulo. Yun po ang kanyang inaasahan. Tayo naman, wala naman tayong magagawa dyan kung yung pong mga nagsipagbitaw, kapag hindi po kayo napili na magbitaw, magpapatuloy naman po kayo sa inyong posisyon o sa inyong tungkulin sa Administrasyong Marcos. Iyon lang naman ang bottom line yan. At yung hindi naman sunerte, nasama ang iyong mga pangalan doon sa i-scratch na, hindi na kayo makasama doon sa mga pagkakatiwalaan ng ating Pangulo, huwag po kayong mangamba, huwag kayong magtampo, huwag kayong lumipat sa kabila dahil hindi po magandang ugali yan. Di ba? Sino ang unang lumipat? Yung Executive Secretary na si Attorney Rodriguez. At sa kanya yung kanyang PCOO o yung
Presidential Communication Office. Huwag na natin banggitin ang pangalan, baka sabihin, ikaw naman nananahimik na ako rito huwag mo na akong di ba? Kaya sana yung mga hindi masama, siyempre pagbalik ni Pangulong Marcos, nandiyan dyan na yung mga listahan ng mga bagong sekretary niya o yung mga mapipili niya. Tulungan nyo sila, walang masama dyan kaysa lilipat kayo dahil kayo ay tinabla. Di ba? Tulungan po natin ang ating Pangulong Marcos. 3 years na lang po yan. Ang sabi ni Richard Chatka sa akin, sir, may sabihin sana ako tungkol sa programa ng alok mo, aba. The best po yan, the best. At sa yung sinabi mo, counted yan, counted, approve. Ito pong ating kaibigan na si Richard Calvario. At inuulit po natin, ang Pangulong Ferdinand Marcos ay nasa Malaysia ngayon dahil siya po ay umattend noong 46 ASEAN Summit. At ang kanyang pinagkakatiwalaan ngayon ay yung pong kanyang tatlong makikisig. Executive Secretary, Secretary ng Department of Agriculture, at saka yung isa. Di ba? Hindi ko na alam yung isa. Bahala na sila dyan, basta tatlo yan, ha? At batid po natin na nagpasiklab ang ating DILG Secretary na ito pong si John Vic Remulla. Ganon din po ang pamuno ng ating Philippine National Police dahil napakarami pong performance na magaganda ang ating kapulisan sa loob ng ilang buwan, ano? Di ba marami na po sila mga accomplishment. Lalong-lalo na po dito sa Parañaque, maambilis ng mga kanilang nahuhuli yung mga salarin. Katulad nung nangyari po dyan sa Marcelo Grade. Wala pong 24 hours, nahuli yung pumatay. At kasama pa po tayo doon sa, nakita pa natin yung mga salarin talagang nakuha isang 45 caliber at saka 9 mm. Aba, bigatin yung mga nadali. Ganon din po yung sa usapin ng mga inisyuhan ng warrant of arrest, inisyuhan ng search warrant, talagang naiimplementa ng mabilis. At ganon din po sa usapin ng droga. Nako, halos araw-araw may nahuhuli na mga user o kaya poser dito sa lungsod ng Parañaque. In short, kapag magtulungan lang po ang ating mga alagad ng batas mula po sa PNP, sa Armed Forces, NBI, Maritime at iba pang miyembro ng ating alagad ng batas, ay madali talagang maresolba ang mga krimen. At yung pong muling pagbigay pansin o ginawa po nila, kumuha po uli nung tinatawag na mga force multipliers ang ating pambansang pulisya, dahil ang force multipliers naman po ay malaking bagay po ito. Malaking bagay ito dahil sila po ay mga volunteer na tumutulong na mabawasan ang kriminalidad sa ating komunidad. Ang problema nga lang, sana bigyan pansin po ito ng ating DILG naman na si John Vic Remulla, na sana yung pong mga barangay na wala pang CCTV, dapat kaltukan nyo o kaya gawan nyo ng paraan na magising sa katotohanan na sa panahon ngayon ay napakahalaga na po yung usapin sa CCTV. Di ba? Kita mo yung NCAP. No contact apprehension policy na yan. Di ba? Kitang-kita nyo yung mga dumadaan na mga sasakyan.
kitang-kita yung mga dumadaan na motor, kasama yung mga driver, nakikita. Malayo man yan, nakikita. Ngayon, kapag sa barangay, may CCTV, kahit natutulog ka na lang, pag idlip mo, tingnan mo yung CCTV sa cellphone mo, talagang namumonitor mo yung barangay. Pero kung ikaw ay isang kapitan, isa kang peace and order committee or isa kang kagawad na na-assign sa peace and order, dapat sana iobligan nyo na magkaroon. Kasi malaking bagay po yan, inuulit-ulit natin. Walang personalan, magkaroon lang po kayo ng CCTV. Sapat na yan. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. 1 million kailangan sa pagkumpunin ay talaga naman, ito yun sinasabi natin kanina pa. Ito pong Wilbert Cabilite. Kumusta kanina? Punta ko bukas. Talaga naman. Okay, so ito na, inihayag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BIPAR, nagagastos ang pawalan ng 1 milyong halaga para makumpuni ang nasirang research vessel ng BRP Dato Sanday dahil sa water cannon attack ng China noong nakarang linggo sa West Philippine Sea. Nagkaroon ng UP sa unahan so definitely mangangailangan ito ng repair and will cost us thousands of pesos, thousands of million and pwedeng magastos natin sa pagkumpuni ng barkong ito dahil sa danyos na natamo mula sa pambubumba ng Chinese Coast Guard. Ayon kay BIPAR spokesperson Nazario Breguera. Iyon ang sinasabi natin. Kapag may kapitbahay tayong inotel, napakapangit yan. Kaya hanggat maaari, yung mga pasaway na kapitbahay, kung sila po ay nananabla, tablahin nyo na lang. Papasukin nyo na lahat ng armed forces mula sa ibang bansa. Papasukin nyo na po ang United States of America. Papasukin nyo na po ang Australia. Papasukin nyo na po ang Canada. Papasukin nyo na po yung Japan, yung ating mga ka-counterpart, para magkaalaman na kung bastusan ba o talagang sila ay makikipagtulungan at hindi na sila mambubuli. Pwede ba yon? This is my pre-opinion, doon po sa ating mga nakikinig. Huwag nyo po akong oratin, Ito po ay sarili kong pananaw, kasi hindi po pwede yung puro kwento. Hindi pwede yung sumbong ng sumbong. Di ba? Kailangan natin dapat maraming kakampi. Huwag kayong maniwala doon sa nagsasabi na kapag tayo ay dumaming kakampi ay magiging problema natin yan. Lalong-lalo na kung wala tayong kakampi, kakainin po tayo ng buo ng inutil na kapitbahay. Pwede ba yon? Okay. Napakalaga ng research mission dahil ito yung nagbibigay sa atin ng mga datos kung ano ang kasalukuyang estado ng ating resources dyan, lalo na sa mga kay na ito kung saan nangyari yung mga insidente, dagdag ni Breguera. Gayon pa man, sinabi nito na kahit may ganitong insidente ay ipagpapatuloy nilang kadiwa ng bagong bayaning mangingisda program na ang pamahalaan ay direktang bibilan ng nahuling isda ng mga Pilipinong nangingisda sa West Philippine Sea bilang tulong sa kanilang kabuhayan. Yan ang the best. Isipin nyo, saan ka pa? Dito lang po yan sa Pilipinas. May kadiwa sa gitna ng karagatan. Dahil yung pong Bureau of Fisheries Aquatic Resources or BIPAR, sila na po mismo ang bibili ng mga isda ng ating mga mamalakaya diyan po sa gitna ng dagat. At sana naman, doon po sa ating BIPAR, total, kayo naman po ang bibili sa gitna ng karagatan, sana, huwag nyo naman pong baratin. Pwede ba yon? Huwag nyo naman baratin kasi alam nyo naman napakahirapan mangisda sa gitna ng dagat. Subukan mo daanan ka ng bagyo. Subukan mo ng kasintas ng puno ng kahoy o puno ng niyog ang tas ng mga alon. Kung hindi ka hihingi o hindi mo tatawagin lahat ng santo,
Maliban doon sa santong kaaway mo. Di ba napakahirapan mangisda sa gitna ng dagat? Akala nyo? Sa totoo lang, hindi ko pinangarap na maging mangingisda, lalong-lalo na po yung, di ba, doon sa gitna na mismo ng dagat na umuwi sila. Minsan, 1 buwan, 2 buwan, nako, ang layo talaga niya. Ang tagal nila, nandun. Naalala ko tuloy nung nasa college ako, no? Ikwento ko naman po tungkol sa, ano daw ang pinagkaiba nung seaman at saka ng fisherman? Di ba? Dahil ang sabi nila, bakit ang seaman ay mapuputi, samantalang ang fisherman maiitim? Ay, nako naman, ano ba naman yan? Wag na natin ituloy kasi yun po ay panahon pa ng ating college life naman. Di ba? Kapag ang mga kasama mo pasaway pa, ipapa-explain pa sa'yo. Ano bang pinagkaiba ng seaman at saka fisherman? Diba? Kasi ang seaman, mandaragat, ang fisherman, mangingisda. Pero pareho yun nasa dagat, di ba? Kaya talaga naman, di ba? Ang seaman, pwedeng maging mangisda. Pero yung mangingisda, hindi pwede basta-basta maging seaman, di ba? Ganun basic lang naman yun, di ba? Di ba? Napunta na naman tayo doon sa usapin ng kwentong kwentong walang kabuluhan. Ang sabi po ni Miguel Alberto, itong si Miguel, namimiss ko na ito eh. Kaya lang itong si Miguel, wala talaga. Sabi ni Miguel, seaman tao ang produkto, fisherman isda ang produkto. Hehehe. Ayan, yun ang sabi ni Miguel. Ang seaman daw, tao ang produkto, lalo na yung mga akyat barko. Maraming akyat barko daw. Totoo ba yun, Miguel? Mukhang seaman ito si Miguel eh. Seaman lalayag. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:58 ng gabi. Aba, talaga naman medyo matagal-tagal na rin po tayo. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. DILG, kakausapin ang ICC sa panunumpa ni Digong. Kita nyo na yan kung paano kabait ang DILG. Kita nyo na yan kung gaano kabait ang administrasyong Marcos. Kahit si Pangulong Duterte ay nasa dehig na, pero pagsisikapan niya pa rin ng DILG na sakaling makapanumpa itong si Pangulong Digong dahil siya po ay halal ng Davao bilang mayor. Kasi kung hindi siya manunumpa, siyempre wala siyang power to execute ng anuman uri ng dokumento dahil hindi pa po siya nagkaroon ng panunumpa sa kanyang tungkulin. Basahin po natin. Nihayag ni Interior ni Local Government Secretary John B. Cremulya na makikipag-usap sila sa Interior Criminal Court or International Criminal Court or ICC kaugnay ng panunumpa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang alkalde ng Davao City. Sa isinagawang press conference sa Campo Karingal kahapon, sinabi ni Cremulya na kailangan pa rin may proseso na mabisuan ang ICC sa kung paano ang magiging sistema sa pagpapanumpa ni Duterte. We recognize the victory of former President Duterte. The Commission on Election declared him the mayor. He was proclaimed a day after the election, ani Remulla. Sa kabila ng kanyang pagkakulong sa ICC dahil sa mga aligasyon ng crime against humanity, si Duterte ay opisyal na diniklara ng alkalde ng Davao City. Nananalo si Duterte na may mahigit 660,000 boto laban sa kanyang katunggali na si Carlo Nograles na nakakuha lamang na halos 80,000 votes. What we'll do is I will notify the ICC if our council can go there so that they can take his oath. He needs to take the oath to assume office, dagdag pa nito. Malabo niyang payagan ang work from the Hague. Samantala, si Davao Vice Mayor Sebastian Duterte, anak ng dating Pangulo, ang magsisilbing acting mayor sa panahon ng pagkawala ng kanyang ama.
Alam nyo, ito pong si Pangulong Rodrigo Duterte, talagang naiiba ang kapalaran nito sa buhay, ano? Naiiba. Napakatagal niya pong mayor diyan po sa Davao. Pagkatapos, bigla siyang tumalon bilang presidente ng ating bansa at siya po ay nanalo na wala pang mga kakampi, independyente. O, di ba? So siya po sa kanyang panunungkulan, naiba rin po dahil siya po ay dinaanan ng pandemic, di ba? Dinaanan ng pandemic na halos 2020, 21, 22. So 3 taon, di ba, yung pandemic. Maliban po dun sa pandemic, dinaanan din po siya doon sa Zamboanga, yung Zamboanga Sea. Yung talagang sinakop ng mga pasaway, yung Zamboanga. Di ba? Pagkatapos nung katapos siya bilang presidente, tingnan nyo naman, nagkaroon siya ng kaso. Dito po sa ICC or International Criminal Court. At pagkatapos, siya po ay pinag-abroad, dinala po dyan sa dahig at dyan po siya nakulong. Di ba? Ngayon, nakulong na nga po siya sa International Court, dyan sa Puso Dahig. Siya po ay nanalo pa bilang mayor ng Davao. Talagang naiiba ang kapalaran nito, ano? Baka sakaling gustong sumunod itong si Miguel. Baka gustong mamasyal doon po sa dahig itong si Miguel Alberto. Talaga naman regards ko po ito, si Miguel. Sa bukas, baka sakaling makapamasyal ako dyan dahil namimiss ko na yung boss ni Sir Miguel. Namimiss ko na po si Kuya Mar at hindi pa ako naaabutan. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo Doon po sa usapin ng DILG sa panunumpa ni Pangulong Marcos, credit po natin yan sa Administrasyong Marcos dahil hindi po nila pinagkakait yung panunumpa sa dating Pangulo Regards po natin yung DILG na naalala ko tuloy si Abalos, si Binhor. Akala ko pasok na pasok, yung pala wala di ba? Okay, walang conflict sa pagsali ni Dilima sa House Prosecution Panel ayon sa Solon. Walang nakikitang anumang conflict of interest si House Assistant Majority Leader Atlano del Sur, Representative si Alonto Adjong sa planong pagsama ni Mamayang Liberal Party List Representative-elect Laila de Lima sa House Prosecution Panel na siyang lilitis kay Vice President Sara Duterte sa nalalapit na Senate impeachment trial. Yun po ang sabi, Sinabi ni Adjong na sa katunayan ay isang asset si de Lima sa prosecution team, lalo na niya ay marami itong alam na mga isyu ng extrajudicial killings or EJK. Inilarawan ni Adjong ang pagsama kay de Lima bilang isang ilehitimo, estratehiko at sumunod sa mga patakaran ng Kamara bilang tugon sa mga batikos ng ilang kaugnay ng pagiging kritiko nito dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Wala naman siyang conflict dahil ang sinasabi naman sa aming rules ay kailangan miyembro ng House of Representatives. Si Congressman Laila de Lima naman ay magiging member ng House of Representatives sa 20 Congress, paliwanag ni Adjong. Tinuro rin ni Adjong na pinayagan ng House ang pagkuha ng external legal expert upang makatulong sa pagbubuo ng matibay na kaso na may precedent noong 2012 impeachment trial ng yumaong si dating Chief Justice Renato Corona. Anya ang track record at legal experience ni de Lima ang dahilan kung bakit siya ay kwalipikado upang tumulong sa pag-osig kay Duterte. Inaasahan naman na pinal na balababalang kasi ng Kamara ang 11 member prosecution team bago magbukas ang 20 Congress sa Hulyo, kung kailan magsisilbing impeachment court ang Senado. Ayan. Talagang ang swerte nga naman parang weather lang. Parang gulong na minsan nasa ilalim, ay minsan ay nasa ibabaw, paikot-ikot lang ang buhay. Di ba?
Kasi ito pong si Secretary de Lima, bago naman po siya naging senador, ay siya naman po ay isang batikang abogado. Siya po ay naging chairperson ng Commission of Human Rights or CHR, na kung saan may knowledge siya tungkol sa mga nagaganap na extrajudicial killing di umano diyan po sa lugar ng Davao, na kung saan bilang CHR commissioner siya po ay kasama sa investigasyon laban pa rin po sa dating mayor na ito pong si Duterte. At pagkatapos naman sa kanya bilang CHR, siya naman po ay naging secretary ng Department of Justice, na kung saan iba't ibang uri ng kaso ang kanyang tinutukan, na karamihan naman po ay nagkaroon na positibong kahinatnan doon po sa usapin ng kanyang kaso bilang sekretary ng Department of Justice. But unfortunately naman, si De Lima ay tila nabutasan nang siya po ay akusahan na di umano ay nakikipagsabuatan sa mga drug lord sa loob ng National Bilibid Prison or NBP diyan po sa Muntinlupa. Masaklap. Di ba? Ito po ay sabi nga po nila manipulated by ayaw kong banggitin yung karugtong dahil baka mapaul tayo. Ginawan po siya ng kwento na noong 2016 ay si Pangulong Duterte na ang nakaupo at kinasuhan si De Lima na pakikipagsabuatan sa mga drug lord at siya po ay nakasuhan. At ang mabigat noon, siya po ay kasalukuyang senador ng ating bansa. So yung pong pag-upo niya bilang senador, mas matagal pa yata yung pananatili niya dyan sa Campo Crame kaysa pagpapanatili niya doon po sa loob ng Senado. So in short, hindi niya na-enjoy yung pagkasenador niya dahil sa problema niyang kinakaharap sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Siya po ay talagang nakapiit diyan po sa Campo Crame dahil sa kanyang iba't ibang uri ng kaso diyan po sa Regional Trial Court ng Muntinlupa, na kung saan kamakailan lamang siya po ay nabsuelto dahil di umano sa kahinaan ng ebidensya, at ganun din po siyempre hindi na presidente si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya po, ngayon siya po ay balik na naman sa Kongreso dahil ang kanyang party-list na mamamayang liberal ay sunerte noong May 12 at nanalo bilang nominee ng mamayang Pilipino, mamayang liberal o yung ML. At ito na nga ang pinakalitis, si Congressman De Lima ay magiging pangunahing prosecutor ng Congress laban kay Vice President Sara Duterte. In fairness, yun sinasabing walang conflict sa pagsali ni De Lima sa House. Ibig sabihin, wala daw conflict dahil una, isang batikang abogado. Pangalawa,
miyembro naman po siya ng Congress. So walang hadlang. Di ba? Ang sinasabi na lang, baka magkaroon ng personal attack. Siyempre, yung nagpakulong sa kanya ay anak ang kasalukuyang nakasalang sa impeachment trial. Di ba? Ang sabi ni Miguel, yung impeachment sobrang haba yan. Dapat ang unahin na muna yung barangay at SK election. Sa ngayon naman po ako sa iyo, Sir Miguel. Kaya lang, sa ngayon, sa totoo lang, weather din ang panahon. Ang sabi nitong si Senator Amy Marcos, nung siya po ay huling pumirma doon po sa postponement ng barangay at sangguniang kabataan election, sabi niya, pinakahuli ko na itong pirma tungkol po sa extension. Tama sabi ng iba, na mga politiko daw ay wala pong ibang salita, isang salita. Mabigat po yun. Wala daw pong isang salita. Dahil ang nangyari dito dito po sa batas na ipinasa sa Kongreso maging sa Senado na pinagyayabang, pinagmamalaki nitong si Amy Marcos nang magiging eleksyon daw po ng barangay at sangguniang kabataan ay sa 2029 na. Dahil sa kanilang ginawang batas na ito daw po na ang magiging termino ng mga kapitan ay 4 na taon lamang pagkatapos may 3 silang termino na pwede po silang magkaroon ng tinatawag na re-eleksyon. So in short, hindi niya na pinospon yung hindi na pinospon yung barangay eleksyon bagkos gumawa na ng batas na pick sa 4 na taon ng kanilang panunungkulan o yung haba ng kanilang panunungkulan ay magiging 4 na taon na. Ang tanong, Mr. Miguel Alberto Madrejos, kung talagang 4 na taon lang ang termino ng mga kapitan o kupitan, bakit ang eleksyon ay sa 2029 pa? Samantalang, may ruling na po ang ating Supreme Court o kataas-taasang hukom ng Republika ng Pilipinas na sinasabi na supposed to be, dapat ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon ay dapat ganapin ay sa December 1, 2025. Di ba? Mula naman 2025 to 2026, 2027, 2020, 2029, so supposed to be, dapat doon magsimula ang kanyang batas. Hindi po yung iro-rolling na nila na yung pong nakaupo ngayon ay magkakaroon po ng extension na 4 na taon. In short, magiging 6 na taon na ang kanilang paninilbihan sa barangay level. So ang tanong, tama ba ang interpretation ni Amy Marcos? Kung ako lang po ang tatanungin ninyo, talagang sabi nga nila, kapag ikaw ay nangako, gusto mong to pa rin, kahit pilipit, di ba? Di ba? Pilipit po yung batas na ginawa nila dahil mayroon na po silang 2 taon sa panunungkulan hanggang December 2025, kung magkaroon ng panibagong 4 na taon, di 6 na taon ang kanilang panunungkulan at sinasabi niya sa batas, dapat 4 na taon lang. Di ba? Di ba? Yung mabigat doon ngayon, magtatanong si Miguel, tuloy ba ang eleksyon o hindi? Kung ako po ang tatanungin mo, wala pa kong desisyon yan kasi ang talagang batas naman ay hindi pa naman po napipirma ni Marcos yan di ba? Siya ang final arbiter dyan di ba? Nasa kanyang mga kamay ang kinabukasan ng eleksyon sa December 2025. Kapag pinirmahan ni Marcos yung batas, ibig sabihin, hindi na matutuloy ang eleksyon. Pero kapag hindi pinirma ni PBBM ang batas, malamang tuloy po ang eleksyon sa December 2025. Di ba? Ang sabi ni Miguel, si Dilima ay magiging star witness na. Yan, sangayon ako sa iyo, Miguel.
magiging star witness na, magiging star prosecutor pa yan. O dahil kung ikukumpara mo naman, si De Lima, diyan po sa mga nakahirira na maging prosecutor ng impeachment trial, talagang sa usapin ng kanyang karanasan, sa usapin ng kanyang galing, malamang siya pa po ang pinaka-star prosecutor diyan po sa mga nakahirira. Kasi, bagamat sila Sheldyok, no, magagaling naman po yan, mga batikang abogado po yan, pero yung karanasan nila, bilang CHR, bilang DOJ, bilang senador, at ngayon bilang congressman naman, bilang representative diyan po sa Kongreso, talagang kung sa ano full battle, full ano siya. Talagang sapat ang kanyang panlaban para ipaglaban kung ano ang ginawa ng Congress laban kay Sara Duterte. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Ang sabi ni Miguel, pangalan ng batas, term extension, provision extension current. Nga, yun ang sinasabi natin di ba? Extension, provision, o ano pa man. Ang sinasabi lang po doon, bawal ang extension, ang sabi ng Supreme Court. Ngayon, ang tanong, bakit ginamit pa nila ang salitang extension na supposed to be dapat yung Supreme Court ay hindi nila pwedeng baluktutin dahil yan po ay alam nila kung paano i-analisa, kung paano ituwid ang maling gawa ng Kongreso. Ngayon, yung Kongreso, maging Senado, ngayon, ang question po dyan, kapag ang batas na yan, pinirma ni Pangulong Marcos, pagkatapos may magdulog na naman sa Supreme Court, paano itutuwid ang baluktot na ginawang batas? Di ba? Paano yan? Paano? Kasi kung mas the best, kung iyang batas na yan ay umiral after the December 2025 election, mas the best. Kaysa ang ginagawa po kasi nila, yung usapin ng extension ng para sa barangay ay ginawa po nilang package para sa nakaraang midterm election ng May 12. Iyon po ang ginawa nilang pambubula sa mga kapitan. Iyon po ang ginawa nilang pambubula sa mga barangay opisyal para sila tulungan para sa taong 2000 para sa eleksyon na yan, di ba? Ang sabi ni Miguel, iwasan nila ang super eleksyon sa 2028. Tama naman yung super eleksyon. May super eleksyon ba? Pwede siguro. Super dayaan, pwede. Biro lang yan kay Miguel. Doon po sa atin mga kaibigan na inuulit ko po, tayo po ay live naman. Di ba? Live po tayo. This is my pre-opinion. Opinion ko po ito, kung ano ang sinasabi ko rito, pananagutan ko, di ba? Pero yung sa iba, wala na po akong pakialam doon. Ang importante, simple lang. Di ba? This is my pre-opinion. Kung may nataas no dyan, sabihin natin na hindi kayo binsido sa sinasabi ko, sa inyong paniniwala yan Ang akin ay akin, ang inyo ay inyo. Ngayon, di ba? Yung pong mga nasa online, yung pong ibang hindi ko nare-regard sa ito pong si Rudy Avila, si Manoy. Regards ko po ito dahil kung sakaling si Manoy ay matuloy ang eleksyon sa December, talagang bigating contender po ito. Diyan po sa Barangay San Antonio. Regards ko po kayo. At yung pong ibang mga nasa online, hindi ko pa nababasa. Regards ko po kayo, ha? Okay, so yung po ang usapin dyan na kung saan kung ako lang po ang inyong tatanungin, yan po sa sinasabi ni Amy Marcos na pasado na sa Kongreso, pasado na sa Senado, hindi pa naman po pirmado ni Pangulong Marcos. Kapag napirmahan na po yan, doon na po yun magigit-gitan.
yung pro-extension o anti-extension, yung pro-Supreme Court o pro-Senate. O, di ba? Kasi may mag-question talaga niyan sa Supreme Court kung tama po ba ang tinatawag na yung pong extension and fix the term of barangay official. O, di ba? Kasi wag nyo namang gawing lubi-lubi. Wag nyo namang gawing lubid-lubid ang mga batas ninyo. Yung pinagdudugtong-dugtong nyo lang na kahit alanganin, basta kayo makagawa, okay na. O, di ba? Hindi naman tayo nagmamaliit, hindi naman tayo nagmamarunong o nagmamagaling. Ang sinasabi ko lang, ang Supreme Court ay yung po talaga ang pinaka may alam sa usapin ng batas, sa usapin ng interpretation ng batas, dahil lahat ng pagkakamali mula po sa lokal, sa Kongreso, sa Senado, palaging ang usapin idinudulog sa Korte Suprema. Yun po ang pinaka bottom line yan. Kaya kung ang batas na gagawin ng Kongreso at Senado at pinirmahan ni Pangulong Marcos, kung pumasa sa Supreme Court, di batas yan. Pag hindi, yun ang problema ngayon ng mga senador na yan na hindi naman mga abogado. Basta na lang sila gumawa ng batas na hindi muna gumagawa ng bla bla bla. Alam natin magagaling sila lahat. Pero ang atin lamang, sana wag nilang gawing inuutil ang batas. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:22 ng gabi. Dito lamang po yan sa impila ng Paranaque Net Radio Worldwide. Ang sabi po ni Rodi Avila, Kagawad Rodi Avila, gusto ko tuloy ang barangay eleksyon. Ayan, tama. Kags, kung sakaling tuloy ang eleksyon. Nandyan ako sa'yo. 100% yan. Diyan po sa San Antonio. Di ba? Ayan, okay. So, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:22 ng gabi. So, yung pong napag-usapan natin, yung pong tinalakay natin, this is my pre-opinion na kung may iba po kayong alam, wala pong masama doon. Basta yung ating sinabi is batay naman po sa ating sariling pagsasaliksik at sa sarili nating bigkas. Okay, so at kahapon pala, no? Ay nung linggo, no? Di ba nagkaroon ng matinding sunog diyan po sa lugar ng Buho. Diyan po sa San Antonio. So marami na rin pong dumating diyan po sa lugar. Siyempre sa panguna po nila Congressman Edwin Olivares, sila Mayor Eric Olivares at iba pang mga public servant ay tumulong na rin po sila diyan sa mga nasunugan. At alam po natin na talagang ang sakuna hindi natin kontrolado, so ingat-ingat po lagi tayo. At kung ano man po ang pinagsimulan ng sunog, ang hinihingi po natin, hinahangad po natin lagi, kasi sinasabi nila palaging sa wiring, palagi doon sa mga paggamit ng mga appliances, napapabayaan. Yan akin lamang po dyan, ang punto ko dyan, una, sana yung pong usapin sa Meralco, ganun din po ay mga fire department natin na may kinalaman sa usapin ng ng sunog na yan, sana makipagtulungan lagi yung ating mga huwa o yung mga neighborhood kung paano maiwasan po lagi yan. Hindi nawawala kasi, makita nyo naman yung mga wire natin, talagang napakahirap ispilingin kung bakit nangyayari yan. At yung pong ating mga barangay official, kahit anong gawin yung vlog yan, kahit anong gawin yung pagpapaganda ng inyong sinasabi, kung hindi naman tugma doon sa katotohanan, doon po sa inyong barangay, tila mangyayari po dyan, nililigaw nyo po ang tunay na pangyayari sa mga barangay, di ba? Opo, kasi isipin nyo po, every now and then, may sunog, at pagkatapos kapag medyo yung
fire truck, medyo natagalan dumating, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, nagagalit kayo doon sa mga fire brigades. Samantalang kayo nga pong mga nakatira doon po mismo sa lugar, hindi po kayo nag-iingat, hindi kayo naghahanda kung sakaling magkaroon ng ganyan sakuna. O, di ba? Kasi every now and then naman, sasabihin, kailangan namin tubig, tubig, tubig. Ang problema, hanggang ngayon, hindi nagagawang paraan kung paano magkaroon ng tubig ang inyong lugar. O, di ba? Magkaroon ng malaking tangke para kung sakaling init, di may magagamit kayong pansupply doon sa mga residente. Kung sakaling may sunog naman, may makukuha kagad kayong tubig. Hindi yung para kayong pasapasa ng timba, nakala nyo madaling sugpuin ang sunog sa pamagitan ng timba-timba, di ba? Kung every kanto, every tawag dyan, kung may mga malalaking tangke sana ang ating mga homeowners, lalong-lalo na po yung mga sa depressed areas, kapag walang tubig, mayroon na po kayong tubig. Pag nagkaroon ng sunog, nagkaroon na kayo ng tubig. Hindi na kayo sisigaw ng nasaan na yung bumbero. Alam nyo naman ngayon, napakahirap na daanan, napaka-traffic. Di ba? So, dapat ang mga volunteers, yung mga fire brigades na yan, dapat secondary na lang yan. Dapat ang solusyon ang nandoon po mismo sa komunidad. Di ba? Kasi katulad nung napuntahan ko ng sunog doon sa kabila, nasa ilalim tubig, hindi magamit yung tubig. Yung sa kabila naman, nasa pampang ng sapa, na napakalawak ng sapa, hindi rin po magamit yung tubig doon sa sapa. Bagkos, doon pa sila umaangal sa mga bimbero na nagkakanda-darapa na nga kung paano makapunta doon sa kanilang lugar. Di ba? Yun lang naman ang akin. Di ba? Kaya sana yung pong may mga kinalaman, lalong-lalo na po ang ating mga barangay official, mga lokal naman, sana magkaroon na po tayo ng panibagong strategy tungkol po sa usapin ng sunog, tungkol po doon sa walang tubig. Di ba? Panahon pa ni MacArthur, naririnig ko palagi yung tungkol sa problema na yan na sinisisi lagi yung po mga bumbero, samantalang hindi naman taga dyan sa lugar. Paulit-ulit tayo, di ba? Di ba? Talaga naman. Di ba? Sabi ni Miguel, ikakabit ang manibela. Talaga naman. Okay. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, malapit na po tayo magtapos. Regards po natin yung mga nasa online, sa panguna po nitong si Miguel. Ganon din po itong si Kagawad Rodi Avila at iba pa. Regards ko po kayo. Ganon din po ang ating mga kababayan dyan po sa lugar ng Partido area. Alam ko, bali ngayon? Iyong piyesta yata dyan sa Barangay Salugon. San Jose Camarines Sur, regards po natin na piyesta ngayon, At yung pong ating mga kapatid, pinsanin dyan po sa lugar ng Tigaon Camarines Sur. Regards po natin, ganun din po yung pamilya Puentevilla dyan. Regards ko po kayo, ganun din po yung kanilang katunggali sa politika. Yung pong pamilya Villafuerte na hanggang ngayon, hawak pa rin po nila ang Kapitolyo. So talagang ganun nung 80s pa hawak na nila ang Kapitolyo, hanggang ngayon ay hindi pa rin napapalitan. Kaya siguro, sabi nga po nila, bakit maraming mga profesional, doktor, engineer, arkitekto, abogado, lahat ng ori ng profesional, artistahin, katulad ko, pumapasok sa politika. Di ba? Ang sabi nga po nila, kapag ikaw daw po ay swinerte sa politika, madaling yumaman. Di ba? Yan ang sabi nila. Ayaw kong patulan yan pero parang gusto ko ng paniwalaan. Dahil marami po doon sa iba na kapag nakaupo na, ayaw na magsialis. At ganun din po, katulad ng isang kulay orange dito po sa lugar ng Las Piñas. Isipin nyo po pati yung kanilang kulay, pati yung boundary, yung kulay, pati yung bulungan gusto nilang pasokin, nandun na yung kulay orange. Sabi ko, bakit nandito yung kulay orange na to? Pinagbabawalan na daw na gumawa kung ano-ano doon sa may lugar ng bulungan. Na kung saan sakop naman po ito ng lungsod ng Parañaque, bakit nakikialam yung kulay orange? Na hindi na nga siya sinwerte bilang congresswoman dyan sa Las Piñas. Talaga naman ang tao, talagang sabi nga, walang katapusang paghahangad. Di ba?
Oh, di ba? Pwede yung kung bata ka pa, 20 o 30 or 40, pero yung 70 years old ka na, ugod-ugod ka na, tapos maglalagay ka pa ng kulay orange diyan sa loob ng jurisdiction ng Parañaque, parang hindi naman yata tugma, ano? Hindi yata maganda yan, ano? Oh, mahirap na po yan na matagal na kayong pinagbibintangan na di umano, sila kayo ay mga land grabbing, mahirap naman, pati LGU pasukin nyo pa, mahirap po yan. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, tayo po ay magtatapos na sa ating programang Media Patrol. Ngayon po ay Martes, May 27, 2025. Ang sabi ni Miguel, magkaiba ang public personality at public service. Tama naman, kasi katulad ko, gandang lalaki, public personality yan, katulad ni Miguel. Pag makita mo yan si Miguel, akala mo nasa NBA ka, ganyan katangkad itong si Miguel at talagang malaking magandang lalaki yan. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Sabi nila, Kung malasing ako, Gumamit ng coke. magiging tunay na lalaki ako. Makakatulong ang shabu na makapasa ako sa mga exam. baliwala lamang ang pagsinghot ng rugby. Talagang ligtas. Makakapag-party buong magdamag. Sabi nila, ang heroin ang pinakamasarap na high na mararamdaman ko. Malilimutan ko daw ang problema ko. Sabi niya mamahalin niya ako habang buhay kung hinitip din ako ng crack. Sabi nila hindi raw ako ma-addict pagkatapos ng unang tira. Matutulungan daw ako ng Ritalin na mag-focus. Sabi nila hindi raw mauwi ang marijuana sa mas malalakas na mga droga. Nagsinungaling sila. Sinungaling. Sinungaling. Sinungaling, alamin ang katotohanan tungkol sa mga droga. Drugfreeworld.org Drug Free World.